morning mga kabokals. Ito po ay early win. Yan. Free starter mga kabokals. Para sa ating mga future inahin. So sa ngayon ay nakakalimang takal na sila kada pakainan. And binalik na natin sila sa, or inilagay na natin sila sa twice a day feeding. Malalaki na mga kabokals. So ito ang tekniko dito. Yan, di ba? 5 takal. Tapos lalagyan din natin yan ng sabaw, tubig. Yan. So ito sa pagtatansya ko, yan, kaya nila ang 5 tabo. So 5 takal, 5 tabo. Ito po, base po ito sa capacity nila na tinitignan ko na kaya nila ubusin at hindi po sila magkukulang. Yan. So ito palulusawin lang natin ng konti bago natin ibigay. Yan mga kabukals, oh. Ang lakas na kumain, diba? Mga baboy na talaga. Hindi na sila mga pig, sila mga baboy. Ating mga future inahin, mga kabokals. My lucky 7. This is my lucky 7. Ayan, so may sabaw na nga po yung kanilang pinakain. Tapos naka free starter. Ano natin yan, i-pre-starter muna natin na medyo matagal. Yan. Lalaki na. Yan, masisigla. So ito nga, ipapamper natin kasi nga gagawin natin mga inahin to. So ano to? Sunod sa layaw. Vitamins. Tapos yun nga, pre-starter. Medyo magtatagal sila sa pre-starter. Gagastusan natin konti mga kabokals kasi future inahin nga eh. So ito magpipid sila siguro mga 4 to 5 months, naka-pure feed sila. Tapos unti-unti natin sila ita-transition sa 50-50 ratio ng Madre de Agua at Darak. At saka may feeds pa rin hanggang marating nila yung kanilang breeding age na 8 to 10 months. Tapos pagka breeder na sila, ganap na silang breeder, doon na tayo magsi-zero commercial feed sa kanila. Katulad po ng kanilang mga magulang. Yung kanilang magulang, mga magulang kasama si Kanor. Yan, yung ating mga breeder ngayon ay zero feeds po yan. Naka-darak lang po yan at saka molasses at Madre de Agua. Yan. Kaya lang ito, since na magsisimula tayo sa pagiging big nila, syempre gusto nating makuha yung maximum na laki nila. Kung hanggang saan ba sila lalaki, yun ang kailangan natin makuha. And then from nandun na sila, andun na yun eh. Permis na yun, hindi na mawawala yun. So doon na tayo magpapasok ng mga alternative na pakain para makatipid na tayo.
Kasi matagal pa naman natin silang gagamitin, breeders nga. Ito, sila Kimberly, mga ilang taon na yan na ginagamit natin. Nakadarak na lang po yan sila. Kumbaga maintenance na lang. Kaya lang ito po, since na big pala sila, ibigay natin yung kailangan talaga nila para makuha nila yung maximum na laki. Yan, nasa laki po, kasi importante rin po mga kabokals na ma-develop na mabuti yung kanilang katawan. Lalo-lalo na makuha nila yung maximum na laki nila. Para pagka nagbuntis sila, more space and more capability to hold more piglets. Parang ganun. Siyempre, pagka maliit ang katawan ng baboy, di ba, may epekto rin po yun sa biik na mailalaman nila sa katawan nila. Maaring kumonte, maaring lumiit. Ganon. Pero kung ang baboy nyo malaki, kahit native po yan, pero nakuha niya yung kanyang maximum na kayang ilaki, maganda po yun yung breeding. Maganda po yung resulta ng biik. Mas malalaki, mas mararami, at yung capacity niya na magpadede. Siyempre, malaki siya. Kaya niya magbigay ng sapat na gatas para sa kanyang mga anak. Ayan. So, ayan, ubos nila mga kabokal. So, dumaldala akong konti, di ba? Ubos nila yung binigay natin. So, yun lang po. Nakita niyo yung mga tiyan nila. Ang lalaki na. So, yun lang po yun. Wag na natin sosobrahan. Hanggang dyan po yung kayang-kaya nila. Anything above that, ano na, parang sosobra na sa kanila. Maaring pipilitin pa nila na maubos. Maaring hindi nila na maubos. Kaya lang kasi pag pinilit nila ubusin, baka naman po magtae. Minsan nagsusuka sa sobrang kabusugan, isinusuka lang din uli yung kinakain nila. Parang gano'n. Ako na-experience ko yon na sobrang kabusugan na isusuka lang din nila. Sobrang hindi na kaya ng katawan nila pero gusto pa nila. Ganda ng hubog nito natin. Yung si puti Ayan, yung may puti-puti sa tiyan, ganda. Diba? Bilog na mga baboy na talaga, Mga baboy na talaga sila. Boss. So, susunod na kaya nila mamayang hapon naman na. So, primero nga, four times a day tayo. Nung bagong awat sila sa nanay nila, 4 times a day. Tapos, bumaba tayo sa 3 times a day. Tapos, ngayon, bumaba tayo sa twice a day, umaga at hapon na lang, which is yung normal na pakain natin sa ating mga baboy. Yan. So, yan, yala natin silang simutin yung kanilang mga yung mga tira-tira pang konti, sisimutin nila yung mga kabukal. Ayos. 7, my lucky 7. Yan, ang ating lucky 7 mga kabukal. Update mga kabokal sa ating aquaponic system, June 3. Talagang tumubo na yung ating mga pakwan. Bilis lang mag-germinate ng mga pakwan. Yan, ito mga kabokals, bakante na. Nilipat na natin dun sa battery cage kasi malalaki na sila. Yan, ito maliliit pa yan. Kasalukuyan silang kumakain. Kaya yung ating mga hito, ayan yung ating mga hito nanginginain sa ilalim ng battery cage. And soon, mga layers po yan mga kabukal, soon to be layers. Yan po ating mga future layers. Ayun, nilagay ko sa taas yung galing doon sa may hawla na yon. Ayun sila sa taas, ayan sa pinakataas. Pero ito, mababawasan pa nga ito kasi magkakatay tayo dito ng mga lalaki. So, puro babae lang po matitira dyan. Kaya, ayan, mababawasan pa po yan sila. So, ito, update lang po mga kabokals. Quick update. Baka nagsasawa na kayo sa ating aquaponics. Pero gusto ko lang po ipakita na as of June 3, ay looking good pa rin po yung ating mga hito. Wala pa rin po tayo namamatay. And ayan sisigla nila nanginginain sa ilalim ng ng ating battery cage. Lahat po ng mga nalalaglag ng ating mga manok ay kinakain nila. Pati ipot, napansin ko pag bagsak ng ipot, nag-aagawan mga kabukals
Pati ipot ng manok, pinabanatan nila. And again, sa mga bago sa channel ko, ang mga hito pong nakikita nyo ay hindi po pinalalaki para ibenta. At ito po ay hindi po hito grow out. Yan disclaimer lang po. Andito po sila para makontrol ang mosquito larvae or yung mga kitikiti dito sa ating aquaponics fish pan. So yan, aquaponics fish pan with chicken. Ayan hindi po tayo hito grow out. Disclaimer lang po sa mga bago sa channel ko. Ayan. Pero ang mga hito na yan ang gaganda Ang gaganda na ng kanilang paglaki, lalaki na. Marami yun sila dyan. At hindi lang kita kasi nilupaan nga po natin yan sa mga bago sa channel ko. May lupa po yan, concrete pan with soil. Ayan po ating konsepto. Kaya marami pa tayong bakanting battery cage. Yan po. Quick update lang po. Meron pa po tayong available na dalawang babae dito. Kung tatlo po kukunin ni Sir Roland, ayan, PM lang po kayo sa Kabokals Farmer Facebook page kung gusto nyo pong ipa-reserve na. And meron pang tatlong lalaki na matitira kasi dalawa lang po yung naka-reserve. Tatlong lalaki naman na matitira. Ano naman yon? Hindi pa kapon yon mga Kabokals, pero kung gusto nyo kapon, pwede ko naman kaponin. Pero as of today, June 2, hindi pa sila kapon. Ayan. Looking good. Maganda po kumuha dito ng inahinin kasi 10 sila. So, 'di ba maganda yung production. May chance po na ma-inherit nila yung ganong productivity na ganong karami mag-anak. Ayan. Yan pong ating update sa anak ni Tricia. Kaya medyo matagal pa po ito. Siguro mga 2 to 3 weeks pa. Or hindi ko sure kung kaya ng 2 weeks pero mga siguro 3 weeks bago natin mai-release. And ito naman po yung mga bake ni Andrew, mga Kabokals. So, kung interesado kayo, yan PM lang po. Mga pambenta po ito. Available dito, 4 na babae, 1 lalaki. Ito yung nanay. Dito naman, 1 lalaki na lang kasi may-ari na yung may nakabili na nung 2 babae. Yung nanay nila. Berkshire, Berkatip. Barako available dito, hindi pa kinakapon. Dito rin, may barako tayo, isa. Hindi pa kinakapon. Ito. Hindi pa kinakapon. 11 days. 11 days na yan. Bilog na. 4 na babae ito. Yung barako. Hindi pa kinakapon. Dito rin, hindi pa kinakapon yung barako. Available pa. Yung 2 babae ko, may nakabili na eh. Order na yun.